So guys, ito na pala lahat ng mga gamit ko na sa loob na. Let's go! So ito na, nakalis na kami. Papunta Cubao. Sabi ko sa ano na uuwi, sa Lunes na ako. Sabi mo? Alam mo naman kasama ko. Hindi. Alam mo. So guys, mag-meet up kami ng mga kasama ng kaibigan ko. So doon sa Cubao. Alam niyo kung maingay po sa booth? Opo, si Jane po yung maingay dito. Dati ang maingay Mary. Ay na magkasama tulog ka lang. So hindi ko pa kilala yung mga kasama ko ngayon sa hiking. So bago pa lang ako. So ngayon pa lang makilala ko yung mga nag-hiking na mga batikan na, mga veteran na sa pag-hiking. Sa marami na rin silang mga napunta. So ako baguhan pa lang, first time pa lang ako makasama ng mga batikan na mga nag-hiking guys. At last, nandito na nga kami sa meeting up namin sa Cubao. So ito na mga kasama ko at ang mga gamit namin. So hinihintay na lang namin ang aming sasakyan guys. Andito na nga kami sa loob guys. Ito na, papalis na kami. Galing kami sa Cubao. So diretso na kami sa Baguio. Medyo na-late yung aming sasakyan, no? So umalis kami mga alauna. Sakto alauna. So sabi daw ng driver is mga 4 to 6 hours ang aming biyahe papuntang Baguio. So guys, andito tayo sa kahabaan na road. So 14 nga pala kami, bali 14 kami lahat napupunta sa Mount Ulap. So nakilala ko na sila. So yung isa kapatid pala na yung kasama namin. At yun, nag-stop over muna kami dito. So hindi ko kilala tong lugar na to. So nag-stop over muna kami dito para magkape, mag-CR. So kailangan yun, no? So mahaba pa naman ang biyahe namin, mga 2 oras ang biyahe namin. So ito na guys, tara na, biyahe tayo ulit. So ito na nga kami, nandito na sa daan ulit. So mag-stop over nga pala ulit kami din sa pagdating na namin sa may Baguio para mag-almusal, magkape. After namin na mag-stop over dun sa Baguio, so kakain, then iwan muna kami ng driver at babalikan kami after 30 minutes. So malapit namin naman ang Mount Ulap doon. So dito na nga kami guys sa may Jollibee, nag-stop over ulit. Yan, dito kami mag-aalmusal at maliwanag na. So may 6 na oras na rin ang biyahe namin papunta dito guys. So hinihintay na lang namin ang aming driver. Kanina pala yung dinaanan namin, medyo madilim pa, so hindi ko nakuha na videoan. So nahihilo ko sa daan namin, pasigsag talaga. So guys, ang ganda pala dito sa Baguio. Ang ganda pa rin ng Baguio. Tagal na rin ako bago makabalik dito. Dahil mga puno, mga pine tree. At malamig na rin guys. Sobrang lamig. Kaso nga lang, baka magkagusto. Medyo malapit na kami. Wala lang magkakagusto sa akin. Yun guys, nandito na nga kami sa Ampukaw Barangay Hall. So dito na kami. Pinaba ng aming driver. So guys, ito na pala yung guide. So 3 sila. So naka-organize na lahat, no? At ang mga kasama namin. So wala na kami intindihin pa. So ang gagawin na lang namin is magpapalista. I-orient kami kung anong mga dapat gawin.
So, tatlo ang kasama namin guys. Dahil marami kami. After namin na orientation, so, start na kami maglakad. Papunta sa Mount Ulap. So, mainit na, no? Medyo late nga lang kami dumating. So, mas maganda sana medyo paliwanag kami dumating. Pero okay na rin. Overnight stay naman kami dito sa Baguio, Mount Ulap. So, ito yung mga kasama namin. Ito mga nasa likod ko. So, mga batikan na yan na mga nag-hiking guys. Dito naman, tatatakan naman kami. Parang pinaka-entry pass namin. Mga kasama ko nagtataho. Mabura. Pwede po ba sa... Dito na lang sa fish ngayon na lang. Ano na lang sa... Oo, mabubura eh. Oo, hindi nyo kami palabasan eh. Saan ba yun? After namin matataka, so start na kami maglakad paakyat sa Mount Ulap. Grabe. Patag pa lang yun, dinadaan namin ha. Hinihingal na ako. Sa bigat ba naman ng bag ko, hinihingal na ako paano pa kaya paakyat. Pasensya na kung medyo malikot yung camera ko ha. Cellphone ko. Mahirap din kasi kumukuha ng video habang papaakyat ka. Saka nakakahingan. Kaya medyo lumilikot ang camera. At saka tingin-tingin sa daan, mahirap na baka matalisod ka, matumba ka dahil kakakuha ng video. Hey guys, ito medyo lupa na yung lalakaran namin. Matarik na siya ng konti. Ganda na kuha mo dyan, Win, pababa. Kuha mo ako? Oh, pa-slide ka. Mas mahirap pala ang pababa, no? Mas gusto ko pa yung paakyat kaysa pababa ang daan. Kasi pwede madulas ka. So, dito na kami sa 2 kilometer. Dito rin pala may stopover din pala dito sa taas ng bundok. Hindi, nagpahinga lang sila. Pahinga muna kami dito kasi nakahingal.
Ang gaganda ng mga puno. Sarap na simoy ng hangin. Ibang-ibang hangin dito sa bundok kaysa doon sa baba. Mausok, pollution. Dito sa taas ng bundok, fresh air. Medyo pagi. Ang sarap ng hamog dito sa taas ng bundok. So, hindi mo na makita yung iba mga puno dahil sa pagi. Dito na nga kami sa 4 kilometer. Medyo mataas-taas na rin tinakit namin. Masakit sa paa, sa tuhod. Minsan nagkakramp yung tuhod ko. Hindi mo maiiwasan minsan. Iba talaga pag tumatanda na. Nag-take out pala ako ng chicken joy. So galing kami sa may Jollibee sa baba. Sabi daw kainin namin para sa pang lunch namin. Kain tayo guys. Medyo makulimlim yung panahon ngayon. Hindi mo alam kung pagi ba o makulimlim. Kasi hindi namin alam. Pero basta masarap ang hangin dito sa taas ng bundok. Nakakawala ng pagod. Nakaka-relax. Nag-raincoat na pala ako guys. Inabot kami ng ulan dito sa taas. So akala ko hindi naman uulan. So dapat palagi tayo may dalang raincoat. At saka payong guys. Huwag nyo kakalimutan. At dyan nakarating na nga kami dito. Sa campsite. So napagod ako. Tamang kape muna. At ito ang mga tent namin. So hindi na ako nakapag-video kanina. Dahil umulan kanina habang nag-aayos ako ng tent ko. So ito pala yung aming mga tent. Ang ganda dito sa taas. Maliwalas. Tataas ng mga bundok. Medyo late nga pala ako nakatulog kagabi. Ang tagal din bago tumila yung ulan. So siguro mga alas 9 na ng gabi ako nakapagpahinga at basang-basa ang mga higaan ko. Dahil sa lakas ng ulan, hangin. At ngayon, day 9, dito na kami sa papunta kami ng Gunggal. So yung mga kasama namin, so yung iba nagpunta ng summit at kami naman papuntang Gunggal. Sobrang ganda dito sa taas pag narating mo dito. Gunggal. May sila. Nag-a-alarm na ako. Yan. Gusto mo pa? Go! Careful, wag mo bilisan. Up, dahan lang. Okay na. Yun o. Woohoo! Next pose. Haggard dyan, wala pang hilamos. Guys, ang ganda.
Whew. Grabe. First time umakyat ng bundok. Fresh air dito sa taas ng bundok. You know, paakyat ulit oh. Oo. Dito soil, dito lang. Guys, careful kayo pag paakyat kayo. Mahirap talaga pag paakyat. So, pwede kayong mahulog sa bangin Nasa taas na. at walang sasalo sa inyo. Hindi naman dapat si Superman para saluhin kayo. Grabe. Yes! Ang sarap dito sa taas. Ang sarap ng hangin. At tamang-tama lang ang araw. Tamang-tama lang ang sikat ng araw. Tamang-tama lang ang init ng araw dito sa taas. Tapos mabay pa yung hangin. Malamig na hangin. Ang sarap ng presko. We made it! What's up, yo? Ayan Go. Mount Ulap. Nakarating din. Ito, emote. So guys, ayun na pala yung mga tent namin. Pababa na kami ng campsite. Nagtutupi na sila dahil last day na rin sila ngayon. Ayun yung tent ko na pula. Buti na lang hindi nilipad yung jacket ko dahil basang-basa kagabi. Pinatayo ko sa dyan ngayon kasi mataas ang araw. Mahirap pala pag hindi waterproof ang tent mo. Pinapasok ng tubig sa loob at basang-basa yung sahig ko. Ang mahal pala magrenta ng matpad. Kailangan talaga meron kang sariling dala. Medyo basa na pala din yung sleeping bag ko kagabi. At ang lamig dahil sa sobrang lakas ng ulan kagabi. Iba talaga kapag waterproof ang tent mo. Alam mong hindi ka mababasa, lalong-lalo yung sahig mo. Tingnan nyo guys, sobrang lakas ng hangin. Akala ko nga liliparin na yung tent ko eh. Buti na lang matibay yung pagkakalagay ko ng bakal. At nag-aayos na nga kami ng gamit. Gagayak na. Nagpauwi na kami. First time ko matulog sa tent. Buti na lang maayos ang pagtulog ko.
Guys, suggest ko lang sa inyo, sa susunod na mag-camping kayo, magdala kayo ng raincoat or payong para just in case na umulan, meron kayong magagamit. Kasi hindi nyo naman alam na minsan uulan, minsan hindi. At least dapat lagi tayong handa para hindi rin tayo mabasa. Sayang nga hindi ko na-experience na magluto dito mismo sa malapit sa tent. Sobra kasing ulan kagabi. Sa susunod, sana pag hiking ko ulit, hindi umulan at makapag luto katabi ng tent. Ang sarap siguro na nagkakape ka habang nakaupo ka dyan malapit sa tent mo, nagluluto, naghihiwa. Ang sarap siguro ma-experience nun. Next time, ganun gagawin ko. At meron na akong dalang sariling stove. At magkakape ko sa tabi ng tent ko. Ito pala yung jacket na hawak ko. Basang-basa kagabi. Guys, suggest ko ulit sa inyo, magdala kayo ng extra na plastic. Nakalagayan nyo yun mga basang damit o mga basura ninyo. Di kasi ako nakapagdala nung nagpunta kami dyan. At saka hindi ko rin naisip yun. Tingnan nyo lang yung ginamit ko para may sama-sama ko lahat ng mga basa. Ginamit ko yun nandun sa ibabaw ng tent ko at tinali ko lang siya para hindi mabasa yung loob ng bag ko. At least para sa susunod, alam ko na yung mga dapat kong dalhin at wala na akong makalimutan.
When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Guys, pabalik na pala kami. Natapos na ang aming day 8 at day 9. Sana marami pang bundok ang marating ko. At sobrang saya ko. Sana experience ko na marating ko ang Mount Ulap. Sobrang sarap sa pakiramdam nung nandun ka na sa taas ng bundok at ang sarap ng hangin, ang sarap ng simoy ng hangin, nakakawala ng pagod nung narating na namin ang bundok. Sana marami pang bundok ang mapuntahan ko. Hanggang dito na lang ako guys.
Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.